Welcome back sa ating channel mga Backyard Sabong Brothers. At kung di pa kayo nakakapag-subscribe, paki-press lang yung subscribe channel at bell. Magandang araw sa inyo lahat. At katulad nung nakaraan na episode natin, pag-uusapan natin yung tungkol sa variation. Okay? O, tayo na. Okay, mga brothers, ano ba itong variation? No. Anong problema dito sa variation? Sige, papakita ko sa inyo kung ano yung variation. Itong variation, ito yung mga nangyayari pagkatapos mo ipalahi yung tandang mo sa inahin. Yung ilalabas nun, no, magbabariate yun. Ibig sabihin, yung dugo ng inahin at saka yung dugo ng broodcock, magkakahalo-halo yun. Ngayon, katulad kunwari, kung yung broodcock mo, yung 7-time winner mo, na lab mo, ha? Eh, tatlo ang dugo. Yung dugo niya kunwari, Hatch, Claret, Kelso. Okay? Parehas pula lahat yun. Ngayon, pinalahi mo doon sa, sa inahin na Mansell Pile, puti. Kinross sa Gilman Gray, talisayin. Okay. Pinaghalo mo yun, dalawa na yun. Ang lilitaw doon, iba't iba. May pulang-pula, may medyo itim, may light red, may white leg, may blue leg, may green leg, may talisayin, may puti, Yun ang sinasabing variation. Ngayon, tulad na sinabi ko sa inyo nung una, yung mga kulay na yan yung phenotype. Yun yung nakikita mo. Kaya nga, magbabase ka ngayon, alin ang pipiliin mo? Yun ang tanong. Pipiliin mo ba yung puti? Pipiliin mo ba yung medyo nag-aalimbuyugin? Pipiliin mo ba yung nagtatalisayin? Pipiliin mo ba yung light red? Yung dark red? Yung white leg? Yung green leg? Alin dun? Yung pipiliin mo. Yun ang problema mo. Ngayon, sa pagpapatuloy niyan, karamihan, dahil nga kasi, nanggaling ka doon sa tatlong dugo, na broodcock, pagkatapos dalawang dugo na inahin. Yung mga dugo na yan, isang buong lahi yung mga yan . Yung Claret, isang buong lahi yan. Yung Kelso, isang buong lahi rin yan. Yung Hatch, isang buong lahi rin yan. Yung Mansell Pile, na puti, isang buong lahi rin yan. Yung Gilman Gray, isang buong lahi rin yan. Kaya nga nagkahalo-halo lahat yan. Yung mga genes niya nagkakarambulan yan at lilitaw ngayon sa nila, yung mga kulay nila iba't iba. Kaya yan ang madalas nga nagiging problema. So, saan mo ngayon ibabase yung seleksyon mo? Doon ba sa kulay? Doon sa puti? Doon sa limbuyugin, doon sa pula, doon sa talisay, o doon sa light red, sa dark red, sa white leg, sa green leg. Alin yung pipiliin mo doon? Yun yung sinasabing selection by phenotype. Doon sa nakikita mo. Ngayon, hindi mo pa alam yung genotype. Ano yung genotype na sinabi ko? Yun yung ugali nila. Yun yung style ng away nila. Ngayon, siyempre, ikaw nagpalahi ka dahil gusto mo makapagpalabas ka katulad ng 7-time winner mo. Eh, hindi basta-basta mangyayari yun. Kaya ngayon, doon sa mga napalabas mo, pagpalagay mo 10, pinagbitaw-bitaw mo yun para mo makita kung sino ba yung magaling doon.
Ngayon, meron ba doon yung talagang naglaro na katulad nung broadcast mo? Maghihiwa-hiwalay yun. Ngayon, iba't iba ang magiging laro nun, mga yun. Meron angat, meron yung salto, meron yung racer, meron yung shuffler, meron yung gusto mag-billhold, meron yung gusto single stroker. Iba't iba. Yun yung genotype na sinasabi. Kaya yan ang nagiging problema. Kaya marami dyan nagsasabi na kapag kaganyan, mag-i-inbreed ka. Sister, brother, sinasabi nila. Okay? Yung ginagawa nila yan, sister, brother, kunwari, may inahin na kapatid yun na puti. Pinili mo ngayon yung isang kapatid niya na stag, na puti din. Yun ang inano mo. Yun ang pinaglahi mo, sister, brother. Inbreeding yun. Yun ang sinasabing inbreeding. Yun yung talagang totoong F1 na palabas. Hindi yung una. Hindi yung kalalabas lang ng cross. Hindi yan. Yung F1, yung unang labas doon sa inbreeding, sister, brother. Ano nangyayari doon? Magkakawatak-watak na naman yon. Pero siguro, sa 10 mapapalabas mo, baka lalamang na yung puti. So, yun ang pinagpatuloy mo, yung puti. Ang problema ngayon, yung napili mo pala, may takbo. Hindi mo naman nakikita yon. Yun ang masakit doon. Pagka tinakbuhan ka. Yung iba doon na hindi mo kursunada na lumitaw doon sa unang cross mo binenta mo na lahat wala na lahat. Yun lang tinira mo yung mga puti. Nung pinaglahi mo muli yung magkapatid, sister, brother, inbreeding, may lumabas na tumakbo. So pagpapatuloy mo. Kaya sayang yung unang taon mo, tsaka pangalawang taon mo. Kasi yung sister, brother na ginawa mo, 1 taon yun bago mo makikita Pero ngayon, kung lumabas naman, game sila lahat, talagang matatapang. Matatapang. Ayun naman, masaya ka. Kasi nakapagpalabas ka na. Pero, doon sa palabas mo, doon sa magkapatid na yon, may mga lumitaw pa rin na ibang kulay. Kaya ginawa mo, inalis mo na yon. Binalik mo ngayon, kumuha ka muli ng mga puti doon, at nag-sister brother ka muli. Pangalawa na sister brother mo. Alam mo, lilitaw doon sa palabas mong yon, dadami na yung puti. Siguro sa 10, baka may 8 puti ka na. 2 na lang yung iba kulay. At saka yung mga laro nun, baka medyo nagkakapare-parehas na. Ang problema doon, yun na yung sinasabi na nagkakaroon na yun ng inbreeding depression. Ano ba yun? Yung inbreeding depression, yun yung medyo lumiit na sila, medyo bumaba na, medyo humina na. Pagka medyo masama ang panahon, madaling nagkakasakit. Yun ang mga inbreeding depression. Yung mga ibang anak nila niyan, may mga dispalinghado na. Tsaka, meron naman ibang anak yan na man-fighter na. Pag uhulihin mo, inuupakan ka. Wild na sila. Meron naman yan anak na ubod na ng ilap. Yun ang mga epekto ng inbreeding depression na sinasabi nila. Pero, yan naman, hindi madalas na nangyayari kung alam mo kung anong ginagawa mo. Kaya nga yan, meron yan sinasabi, no? Ito, walang nagsasabi nito. Gaano ba kasidhi yung ginawa mong inbreeding?
yung inbreeding no sister brother, no? Gano kasidhi. Sa unang taon ng sister brother mo, ang inbred ano niyan, yung intensity parang sa lindol. Intensity 6, intensity 5, intensity 2, ganyan. Sa inbreeding, yun ang sinasabi nilang breeding intensity. Yung breeding intensity niyan sa unang palabas mo, 0.25. Ngayon, doon sa pangalawa mo, no? Tataas na yan. Ang breeding intensity niyan, doon sa pangalawang beses mo, 0.375 na. Tumaas na siya. Yun na yan, mag-uumpisa yung dito mag-uumpisa yung inbreeding depression. Ngayon, kung wala pa masyadong lumilitaw dito ng mga diferensya na sinasabi ko, no? Pag inulit mo pa yan, ang magiging intensity niyan, ang inbreeding niyan, 0.50 na. 0.500. Yan na intensity niyan. Talagang lilitaw na lahat yan. Yung mga masasama. Lahat ng dugo nangyayari yan. At hindi ito dahilan sa porket panahon mainit, tag-ulan. Wala yon. Maraming nag-i-inbreeding kahit dito sa Amerika nangyayari ito. Dahil katotohanan ito scientific findings ito. Kaya na nga, sa pamamagitan nito, no, binibigyan ko kayo ng idea, ang naaabot lang talaga ng hayop hanggang 0.67, yan ang pinakamataas, pinakamasidhi na inbreeding sister brother. Ngayon, hindi yan dahil sa panahon. Dahil talagang nangyayari yan. Ang sinasabi nila na inbreeding, kailangan makaabot ka sa 96.9 percent, sinasabi nila. Hindi yun totoo sa manok. Sa tanim lang yon. Sa tanim, selfing ang tawag doon, selfing. Dahil kasi ang bulaklak ng tanim, pag pumasok yung bubuyog dito sa kabila, dala niya yung pollen, dadalhin doon sa kabilang bulaklak, may kaibahan yun eh. Kaya nga ibig sabihin, napopollinate sa sariling mga bulaklak. Hindi katulad sa hayop, na kailangan talaga may inahin, kailangan talaga may tandang. So ano ang the best dito? Kung itong gagawin nyo, no, gawin nyo ito dahil ang broodcock nyo, cross. Yung inahin nyo, cross. Broodcock nyo, 3 dugo. Inahin nyo, 2 dugo. Minsan 3 rin, 4 pa. Kaya nga, binibigay ko sa inyo ito para makita ninyo kung ano ang magiging problema nyo. Kung ganitong sistema ang gagawin nyong inbreeding. Ngayon, ano ang problema dito? Ang problema dito yung seleksyon. Pagka nagkamali ka ng seleksyon dito, at yung nakuha mo, ang iniwan mo, yun pala yung parte ng dugo na medyo yun ang mahina. Yun ang diferensya nun. Kasi nga, hindi naman natin nasisilip yan eh. Talagang ano yan, kaya kailangan, ang pinakamaganda niyan, no? Para hindi kayo mabibigla nito, sister brother, ang susunod na inbreeding, pag-usapan natin, yung back to father, back to mother. Okay? Diyan, umpisa natin muli yan sa susunod natin na usapan. Sana naintindihan niyo itong sinasabi ko sa inyo na epekto ng variation at yung selection. O sige, okay. Kita tayo muli sa susunod na episode. Abangan nyo.
Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pindutin nyo yung bell at para palagi kayong updated sa usapan natin. Kita tayo muli.